Minamahal na mga kapatid na lalaki at babae kay Kristo Jesus, sa napaka-espesyal na sandaling ito kung kailan tayo ay nasa mismong hangganan ng isang bagong taon, tayo ay inaanyayahang huminto sandali at magnilay ng malalim sa ating paglalakbay. Narito tayo sa harapan ng Panginoon, dala sa ating mga puso ang lahat ng ating naranasan. Ang mga kagalakang nagbigay ng ngiti sa atin, ang mga luhang tumulo sa ating mga mukha, ang mga tagumpay na ating ipinagdiwang, at pati na rin ang mga pagkatalong nagdulot sa atin ng mga tanong. Panahon na upang tumingin sa nakaraan ng may pasasalamat at tumingin sa hinaharap ng may panibagong pag-asa. Ilan sa atin ang nagtatapos ng taong ito na may pagod na puso? Ilan ang nakaramdam ng bigat ng mga pagsubok, ng mga suliraning pinansyal, ng mga ugnayang unti-unting nasira, ng kalusugang nanghina, ng mga pangarap na tila naglaho, na parang buhangin sa pagitan ng mga daliri. Marahil naririnig mo ang mga salitang ito ngayon at iniisip mo, napakahirap ng taong ito. Paano pa ako magkakaroon ng pag-asa sa darating? Ngunit hayaan mong itanong ko sa iyo ang isang tanong na dapat umalingaw-ngaw sa pinakabanal na bahagi ng iyong kaluluwa. Sinusubukan mo bang pasanin mag-isa ang bigat na tanging ang Diyos lamang ang kayang magdala? Hindi pa ba dumating ang panahon upang gawin sa wakas ang bagay na madalas nating kinatatakutan, ngunit siya ring tanging daan tungo sa tunay na kapayapaan? Ang ialay ang lahat, ganap na lahat, sa mga kamay ng Siya na may kapangyarihan sa lahat. Ito ang mapagpalayang katotohanang inihahayag sa atin ng Ebanghelyo. Ang Diyos ang may ganap na kontrol. Hindi sa paraang fatalistiko na parabang tayo ay mga tau-tauhang walang sariling kalooban, kundi sa paraang mapagkalinga, makaama at puspos ng pag-ibig. Nakikita niya ang hindi natin nakikita. Nalalaman niya ang hindi natin nalalaman. At inihanda na niya para sa atin ang mga landas ng pagpapala na hindi kayang isipin ng ating limitadong isipan. Hindi hinihiling ng Panginoon na maunawaan natin ang lahat ng Kanyang mga layunin, kundi ang magtiwala sa Kanya na karapat-dapat sa lubos na pagtitiwala. Ang taong 2026 na bumubukas sa ating harapan ay hindi kailangang maging isa na namang taon ng pagkabalisa ng mga laban na nilalabanan lamang sa sariling lakas. Maaari itong maging taon ng tunay na pagsuko. Ang taon kung kailan matututo tayong magpahinga sa mga bisig ng Ama. Ang taon kung kailan mararanasan natin ang mga pagpapalang dumadaloy lamang kapag binitiwan natin ang kontrol at hinayaang kumilos ang Diyos. Kaya ihanda natin ang ating mga puso para sa makapangyarihang panalangin ito ng pagsuko. Ialay natin kay Hesukristo ang ating mga plano, ang ating mga takot, ang ating mga inaasahan, at higit sa lahat, ang ating pangangailangang kontrolin ang lahat. Sapagkat kapag tayo ay nagsuko, siya ay kumikilos. At kapag siya ang kumilos, ang imposible ay nagiging posible. Manalangin tayo, Panginoong Hesukristo, sa sandaling ito ng malalim na pagninilay habang ating pinagninilayan ang hangganan ng isang bagong taon na bumubukas sa aming harapan. Kami ay lumalapit ng may kababaang loob at pagpipitagan upang magpatira pa sa inyong banal na presensya. Kinikilala namin, O Diyos ng lahat ng awa, na ang taong nagwawakas ay hinabi ng inyong mapagkalingang mga kamay at na ang bawat araw, bawat sandali, bawat paghinga ay mga kaloob ng inyong walang hanggang kabutihan. Nais naming Panginoon, bago kami tumingin sa hinaharap, ibaling muna ang aming mga mata sa nakaraan at pagmasdan ang landas na aming tinahak. Kinikilala na ikaw ang umalalay sa amin sa bawat hakbang kahit noong nanghina ang aming pananampalataya at nanginig ang aming mga tuhod. Naway umangat ngayon ang aming mga kaluluwa sa taos-pusong pasasalamat sapagkat nauunawaan namin
na ang lahat ng aming naranasan, ang mga kagalakan at ang mga pagsubok ay naging mga kasangkapan ng inyong banal na pedagohiya. Humuhubog sa amin ayon sa wangis ng inyong minamahal na anak. Ipagkaloob mo sa amin, o Amang walang hanggan, ang biyaya na makilala ang inyong mahabaging pagkilos sa bawat pangyayari ng aming buhay. Panginoon, habang aming pinagninilayan ang taong ito na nagpapaalam, kami ay inaanyayahan sa isang malalim at tapat na pagsusuri ng budhi. Naway sa liwanag ng Espiritu Santo ay aming matukoy ang mga bagay sa aming sarili na kailangang baguhin muli at dalisayin ng apoy ng inyong pag-ibig. Tinanong namin ang aming mga sarili, O Diyos, nang may kababaang loob, saan pa kami maaaring lumago? Saan kami nagkulang sa pagtugon sa inyong tawag? Ilang ulit naming piniling hindi maging asin ng lupa at ilaw ng sanlibutan. Mas pinili ang dilim ng pakikibagay kaysa sa liwanag ng kabanalan. Kinikilala namin, Panginoon, na maraming beses kaming lumakad ayon sa karunungan ng laman at hindi ayon sa udyok ng Espiritu. Mas pinili ang kaligtasan ng medyokritas kaysa sa pakikipagsapalaran ng pananampalatayang nagpapagalaw ng mga bundok. Gayunman, hindi kami pinanghihinaan ng loob dahil sa bigat ng aming mga kahinaan, sapagkat alam naming ang inyong awa ay walang hanggang mas dakila kaysa sa aming mga kasalanan. Isinasamo namin sa iyo, mahabaging Jesus, ang biyaya ng tunay na pagbabalik loob sa bagong taong paparating. Banal na Ama, sa sandaling ito ay nais naming iangat sa iyo ang isang awit ng pasasalamat sa lahat ng inyong ipinagkaloob sa amin sa taong ito na nagtatapos. Ikaw ang nagbigay sa amin ng aming araw-araw na tinapay. Ikaw ang umalalay sa aming mga pamilya. Ikaw ang nag-ingat sa aming kalusugan nang ito'y nanganganib. Ikaw ang umaliw sa amin sa mga oras ng dalamhati at pag-iisa. Ilang beses, Panginoon, na kami ay nasa bingit ng bangin at hinawakan kami ng inyong makapangyarihang kamay. Ilang bagyo ang nagbantang lumunod sa aming bangka at ikaw, gaya ng ginawa mo sa mga apostol sa dagat ng Galilea, ay inutusan ng mga hangin na tumahimik. Nais naming kilalanin ng hayagan, O Diyos, na hindi dahil sa aming sariling mga merito kaya kami nakarating dito, kundi dahil sa inyong banal na pag-aalaga na gumabay sa amin sa mga landas na ligtas. Kahit noong hindi namin nauunawaan ang inyong mga layunin, kahit noong ang inyong kalooban ay tila madilim sa aming limitadong mga mata, na natili kang tapat sa inyong pag-ibig para sa amin. Panginoong Jesus, nauunawaan namin na ang tunay na pasasalamat ay hindi maaaring maging panandaliang damdamin lamang, kundi dapat maging bagong buhay at panibagong pangako sa inyong ebanghelyo. Kaya sa sandaling ito, hindi lamang kami nagpapasalamat sa pamamagitan ng mga salita, kundi inihahandog namin sa iyo ang aming buong pagkatao. Walang itinatago, walang kondisyon, walang munting kalkulasyon ng isang pananampalatayang nakikipagpalitan. Kunin mo, Panginoon, ang lahat ng kami ay at ang lahat ng mayroon kami. Ang aming mga plano, ang aming mga pangarap, ang aming mga pag-asa, ang aming mga sugat, ang aming mga pagkadismaya. Inilalagay namin ang lahat sa inyong banal na paanan. Tulad ng ginawa ni Maria ng Betanya nang ibuhos niya ang mahalagang pabango sa inyong ulo bilang tanda ng ganap at walang kondisyong pag-ibig. Naway ang bagong taong ito ay mamarkahan ng mas malalim na pagsuko sa inyong kabanal-banalang kalooban, sa pagkaalam na ang inyong mga plano para sa amin ay laging para sa kapayapaan at hindi para sa kapighatian. O Diyos ng walang hanggang kabutihan, nais naming paalisin sa aming mga puso ang bawat pag-aalalang hindi nagmumula sa iyo,
ang bawat pagkabalisa na pumipigil sa aming paglalakbay ng pananampalataya at ang bawat takot na humahadlang sa aming ganap na pagtitiwala sa inyong pag-aalaga. Ikaw mismo ang nagturo sa amin sa pamamagitan ng bibig ng inyong anak. Huwag kayong mabalisa sa araw ng bukas sapagkat ang araw ng bukas ay may sarili nitong mga alalahanin. Yung Panginoon, ilang ulit naming hinayaang agawin ng pag-aalala ang aming kapayapaan, sakalin ng pagkabalisa ang aming kagalakan at hadlangan ng takot sa hinaharap ang aming ganap na pamumuhay sa kasalukuyang kaloob na inyong ibinibigay. Palayain mo kami, O Amang Makalangit, mula sa pagkaalipin ng pagkabalisa na labis na naglalayo sa amin sa iyo at nagpapahina sa aming kakayahang magtiwala sa inyong salita. Ipagkaloob mo sa amin ang kasimplehan ng mga bata na hindi nababalisa sa bukas, sapagkat alam nilang ang Ama ay nag-aalaga sa kanila ng may walang hanggang pag-ibig. Panginoon ng buhay, sa sandaling ito ay nais naming baguhin at patibayin ang aming ganap na pagtitiwala sa iyo at sa inyong mga kahangahangang plano para sa aming buhay. Alam namin sa pananampalatayang inyong ipinagkaloob sa amin na ang inyong mga isip ay hindi aming mga isip at ang inyong mga daan ay hindi aming mga daan. Maraming beses nais naming pangunahan ang aming buhay ayon sa aming limitadong mga plano at makitid na pananaw, nalilimutan na ikaw lamang ang nakakakita ng buong larawan ng aming pag-iral. Kaya sa pagsisimula ng taong ito, nais naming gawin ang ginawa ng propetang si Isaias. Narito ako, suguin mo ako. Nais naming sabihin tulad ni Maria sa sandali ng pagpapahayag, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Nagtitiwala kami, O tapat na Diyos, na ang inyong mga plano para sa amin sa 2026 ay mga plano ng masaganang buhay, ng espiritual na paglago at ng patuloy na kabanalan. Palakasin mo ang aming pananampalataya, Panginoon, upang kami ay ganap na makapagpahinga sa inyong mga kamay na makaama. Maawain na Ama, nais naming ituon ang aming panalangin, lalo na sa mga nabuhay sa taong ito sa ilalim ng bigat ng mahihirap na pagsubok, sa ilalim ng pasaning, tila lampas sa kanilang lakas. Ilan sa aming mga kapatid ang humarap sa mga sakit na tila walang katapusan, sa mga suliraning pinansyal na nagdulot ng pagkabalisa at kawalan ng pag-asa, sa mga masakit na pagkawala na nag-iwan ng pusong sugatan at dumudugo. Ilan ang nakakita sa pagguho ng kanilang mga pangarap, sa pagkawatak ng kanilang mga pag-asa, sa paglusaw ng kanilang mga katiyakan na parang usok na tinatangay ng hangin. Panginoon, sa lahat ng ito ay nais naming ipahayag ng may autoridad ng pananampalataya. Huwag kayong panghinaan ng loob. Huwag ninyong hayaang ang pagod ng pakikibaka ay magpalimot sa inyo na tayo ay naglilingkod sa isang Diyos na hindi kailanman iniiwan ng kanyang mga anak, na hindi kailanman lumalayo sa mga tumatawag sa Kanya ng may taos-pusong puso. Ikaw mismo ang nangako, hindi kita iiwan ni pababayaan, at alam naming ang inyong salita ay mas matatag kaysa sa mga pundasyon ng lupa. Panginoong Jesus, isinasamo namin na sa bagong taong paparating ay ibuhos mo sa aming lahat, lalo na sa mga dumaan sa madilim na lambak ng kapighatian, ang makapangyarihang kaaliwan ng Espiritu Santo. Naway ang Paraklito, ang mang-aaliw na inyong isinugo, ay pumasok sa bawat pusong nagdurusa, sa bawat kaluluwang sugatan, sa bawat espiritong pinanghihinaan na nagdadala ng balsamo, ng pag-asa, ng langis ng kagalakan at ng alak ng panibagong lakas ng loob. Baguhin mo, Panginoon, sa kapangyarihan ng inyong biyaya, ang panaghoy upang maging sayaw, ang damit ng pagluluksa upang maging balabal ng kagalakan, at ang abo ng pagdadalamhati upang maging korona ng kaluwalhatian. Naway maranasan ng lahat ng umiyak ang katotohanan ng inyong mga salita,
Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat sila ay aaliwin. Gawin mo, O Diyos, na ang mga luhang ibinuhos noong 2025 ay maging binhi ng kagalakan para sa ani ng 2026. O Amang Makalangit, nauunawaan namin na ang tunay na Kristiyanong kagalakan ay hindi ang mababaw na tuwa na nakasalalay sa kanais-nais na mga kalagayan, kundi ang malalim na kagalakang nagmumula sa katiyakang kami ay minamahal mo ng may walang hanggang at walang kondisyong pag-ibig. Kaya nais naming linangin sa aming mga puso sa buong bagong taong ito ang kagalakang hindi kayang agawin ng anumang pagsubok, ang kapayapaang lampas sa lahat ng pagkaunawa ng tao at ang pag-asang hindi nabibigo sapagkat ito ay nakasalig hindi sa mga pangakong pantao kundi sa inyong banal na katapatan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan na maaari at dapat kaming magalak palagi. Gaya ng paalala sa amin ng apostol na si Pablo, hindi dahil ang lahat ay maayos ayon sa pamantayan ng sanlibutan, kundi dahil ikaw ay kasama namin at ito ay sapat upang magalak ang aming kaluluwa. Naway ang aming kagalakan ay maging buhay na patotoo na kami ay naglilingkod sa isang Diyos na buhay at totoo. Panginoon ng kaluwalhatian, sa pagsisimula namin ng bagong taong ito, nais naming gawin ito hindi sa kayabangan ng umaasa sa sariling lakas, ni sa kapalaluan ng nag-aakalang kayang kontrolin ang sariling kapalaran, kundi sa kababaang loob ng kumikilala sa ganap na pag-asa sa iyo. Alam namin mula sa masakit na karanasan ng aming mga nakaraang pagbagsak na kung wala ka ay wala kaming magagawa, at nahiwalay sa iyo kami ay parang mga sangang naputol sa puno ng ubas na natutuyo at itinatapon sa apoy. Kaya isinasamo namin sa iyo, Panginoong Hesus, manatili ka sa amin. Huwag mo kaming hayaang maglakad ng mag-isa sa mga hindi tiyak na landas ng mundong ito at huwag mong pahintulutan na ang aming pagmamataas ay maglayo sa amin sa inyong nagbibigay buhay na presensya. Nais naming maging tulad ng salmista na nagsabing, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang." Akayin mo kami, o mabuting pastol, sa mga luntiang pastulan ng inyong kalooban at sa tahimik na mga tubig ng inyong kapayapaan. Banal na Ama, sa sandaling ito ng taimtim at may pagtitiwalang pagsuko, inilalagay namin sa inyong paanan ang lahat ng aming mga plano para sa bagong taong ito. Ang mga pangarap na aming iningatan sa aming mga puso, ang mga planong aming maingat na binuo, at ang mga layuning itinakda namin para sa aming personal at espiritual na paglago. Lahat, ganap na lahat, ay nais naming isailalim sa inyong kabanal-banalang kalooban. Ayaw naming, Panginoon, magtayo ng mga tore ng Babel na itinataguyod ng aming pagmamataas, kundi nais naming magtayo sa matibay na bato ng inyong salita. Kung may alinman sa aming mga plano ang hindi naaayon sa inyong inihanda para sa amin, ipagkaloob mo ang biyaya na ito'y wasakin, kahit pa ito'y magdulot sa amin ng panandaliang sakit o pagkadismaya. Nagtitiwala kami na ikaw, bilang mapagmahal na Ama, ay higit na nakaalam kaysa sa amin kung ano ang tunay naming kailangan para sa aming ganap na katuparan at kabanalan. Panginoong Hesukristo, hinihiling namin sa iyo nang natatangi na ang 2026 ay maging isang taon ng malalim na pagbabalik loob sa aming buhay. Naway mamatay kami araw-araw sa lumang pagkatao at mabihisan ng bagong tao na nilikha ayon sa Diyos sa tunay na katarungan at kabanalan. Naway aming talikuran ang mga bisyong umaalipin sa amin, ang mga kasalanang naglalayo sa amin sa iyo, at ang espiritual na paglamig na nagtatali sa amin sa medyokritas. Nais naming umunlad, Panginoon, sa landas ng kabanalan, lumago sa pagsasabuhay ng mga birtud at maging higit na kawangis mo, ikaw na sakdal na huwaran ng lahat ng kasakdalan. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng masugid na pakikibahagi sa mga sakramento, lalo na sa Eukaristya at kumpisal,
na mga bukal ng walang hanggang biyaya at espiritual na pagbabago. Naway ang aming panalangin ay maging mas malalim araw-araw, ang aming pag-ibig sa kapwa ay maging mas totoo, at ang aming pag-asa ay maging mas matatag. O Diyos na mapagkalinga, inihahandog namin sa iyo sa sandaling ito ang lahat ng aspeto ng aming buhay nang walang anumang pagbubukod. Ang aming buhay pamilya kasama ang mga kagalakan at hamon, ang mga pagkakasundo at tensyon, ang mga sandali ng pakikipag-isa at ang mga panahon ng kahirapan, lahat ay inilalagay namin sa ilalim ng inyong pagpapala at proteksyon. Ang aming buhay propesyonal kasama ang mga hinihingi at responsibilidad, ang mga pagkakataon at kawalang katiyakan, ang mga tagumpay at kabiguan, lahat ay ipinagkakatiwala namin sa inyong pag-aalaga. Ang aming buhay espiritual, kasama ang sigasig at pagkatuyo, ang mga pag-usad at pag-urong, ang mga kaaliwan at pagdadalamhati, lahat ay isinasailalim namin sa nagpapabanal na pagkilos ng Espiritu Santo. Panginoon, gawin mo kaming hindi lamang mga Kristiyano sa pangalan, kundi mga tunay na alagad na namumuhay ng radikal ayon sa Ebanghelyo sa lahat ng kalagayan ng buhay. Naway ang aming pananampalataya ay hindi maging hiwa-hiwalay o limitado sa linggo o sa mga sandali ng debosyon, kundi maging bahagi ng aming buong pag-iral. Ama ng walang hanggang kabutihan, sa pagtatapos ng unang bahaging ito ng aming panalangin ng pagsuko, nais naming muling patatagin ang aming hindi matitinag na pagtitiwala sa inyong mapagmahal at mapagkalingang presensya sa aming buhay. Alam naming ang taong nagsisimula ay magdadala ng mga hamon, mga sorpresa at mga sandali ng liwanag at dilim. Ngunit alam din namin sa katiyakan ng pananampalataya na hindi kami magiging mag-isa sa alinmang sandali ng paglalakbay na ito. Ikaw ay lumalakad kasama namin, tulad ng paglakad mo kasama ng mga alagad sa daan patungong Emmaus. Ipinapaliwanag ang mga kasulatan at pinaghahati ang tinapay sa aming piling. Walang anumang mangyayari sa amin ang makalalampas sa inyong kaalaman at makaamang pag-aalaga. Kaya sinisimulan namin ang bagong taong ito hindi sa takot kundi sa pag-asa. Hindi sa pagkabalisa kundi sa kapayapaan. Hindi sa pagdududa kundi sa pananampalataya. Halina ka, Panginoong Hesus, halina at baguhin mo ang taong 2026 upang maging panahon ng biyaya, paglago at masaganang mga pagpapala para sa aming lahat. Amen. Minamahal na mga kapatid na lalaki at babae kay Kristo, narating na natin ang wakas ng makapangyarihang panalangin ito ng pagsuko, ngunit hindi ang wakas ng ating spiritual na pakikipag-isa. Ang sandaling ito na ating pinagsaluhan ay banal. Ito ay isang pagtatagpo ng mga kaluluwang naghahanap sa mukha ng Panginoon, nananabik sa kanyang presensya, at taimtim na nagnanais maranasan ang nagbabagong haplos ng kanyang mahabaging mga kamay. At dahil dito, hinihiling ko sa iyo mula sa kaibuturan ng aking pusong pastoral na huwag mong hayaang magwakas ang panalangin ito dito, sa sandaling ito para lamang sa iyong sarili. May libo-libo, marahil milyon-milyong tao sa buong mundo na sa mismong sandaling ito ay nabubuhay sa ilalim ng bigat ng dalamhati, pag-iisa at kawalan ng pag-asa. Kailangan nilang marinig ang mga salitang ito ng pananampalataya. Kailangan nilang mahipo ng panalangin ito. Kailangan nilang malaman na hindi sila nag-iisa sa kanilang mga pakikibaka. Kaya taus-puso kong hinihiling sa iyo, pindutin mo ngayon mismo ang baton na gusto sa video na ito. Hindi ito isang teknikal na kilos lamang o simpleng formalidad sa digital na mundo. Kapag pinindot mo ang buton na iyon, binibigyan mo ng daan ang panalangin ito upang maabot ang mas maraming tao, upang makita ito ng mga higit na nangangailangan ng isang salita ng pag-asa. Nakikibahagi ka
sa isang konkreto at tunay na paraan sa misyon ng pagdadala ng Ebanghelyo hanggang sa mga dulo ng daigdig. Ikaw ay nagiging kasangkapan ng banal na paglalaan upang ang mga uhaw na kaluluwa ay matagpuan ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay na si Kristo Jesus. Ang bawat like ay parang binhi ng pananampalataya na inihahasik sa matabang lupa, parang isang ilaw na sinisindihan upang itaboy ang dilim sa paligid. Higit pa rito, taimtim kitang hinihiling, ibahagi mo ang panalangin ito. Ibahagi mo sa iyong mga grupo ng pamilya, sa iyong mga social network, sa iyong mga kaibigan, malapit man o malayo, lalo na sa taong alam mong dumaraan sa mahihirap na sandali. Huwag kang mahiya na hayagang ipahayag ang iyong pananampalataya, na akuin sa harap ng mundo na ikaw ay isang lalaki o babaeng nananalangin. Ilang beses na tayong nagbabahagi ng mga bagay na walang kabuluhan at panandalian at nag-aalangan namang ibahagi ang maaaring literal na magbago ng buhay ng isang tao. Kapag ibinahagi mo ang panalangin ito, ikaw ay nagsasagawa ng isang ministeryo ng pamamagitan. Ikaw ay nagiging daluyan ng banal na biyaya. Tinutupad mo ang utos ni Kristo na ipahayag ang mabuting balita sa bawat nilalang. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang simpleng pagbabahagi. Maaaring gamitin ito ng Diyos upang magsagawa ng mga himalang hindi mo man lang inakala. Inaanyayahan din kita ng may bukas at tapat na puso na iwan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento sa ibaba. Ang puwang na ito ay hindi lamang karaniwang seksyon ng komento. Ito ay isang virtual na altar, isang lugar ng pagtatagpo ng mga kaluluwang nagkakaisa sa panalangin, isang pamayanang pananampalataya na namamagitan para sa isa't isa. Isulat mo roon ang bigat ng iyong puso, ang pangangailangang tila imposibleng malutas, ang pangarap na kinatatakutan mong hindi na matupad, ang kagalingang labis mong minimithi. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong pangangailangan o kung gaano ito tila imposible. Narito kami bilang isang espiritual na pamilya na itataas ang iyong pangalan sa harap ng luklukan ng biyaya. At kung hindi mo alam kung ano ang isusulat, ilagay mo sa mga komento ang makapangyarihang pananalitang ito ng pananampalataya. Panginoon, sa pagpasok ng bagong taon, humihingi ako ng isang himala sa aking buhay. Ubel, ipahayag mo ito ng may pananampalataya at pagmasdan kung paano tutugon ang Diyos sa taos-pusong daing ng iyong puso. Kung hindi ka pa nakasusubscribe sa channel na ito, inaanyayahan kita sa isang napaka-espesyal na paanyaya. Mag-subscribe ka na ngayon at i-activate ang notification bell. Kapag ikaw ay nag-subscribe, hindi ka lamang nagre-rehistro sa isa pang channel. Ikaw ay pumapasok sa isang permanenteng tolda ng panalangin, nakikiisa sa isang pamayanan ng mga tagapamagitan na araw-araw ay itinatataas ang pangalan ni Hesukristo. Ang channel na ito ay isang espiritual na kanlungan sa gitna ng kaguluhan ng mundo, isang oasis ng kapayapaan sa gitna ng disyerto ng sekularisasyon, isang bukal ng tubig na nagbibigay buhay para sa mga uhaw na kaluluwa. Araw-araw, may mga bagong panalangin, bagong pagninilay, at mga bagong salita ng pananampalataya at pag-asa na ibinabahagi rito. Sa pag-activate ng notifications, tinitiyak mong hindi mo mapalalampas ang alinman sa mga pagkakataong ito ng espiritual na paglago, pagpapatibay ng pananampalataya at pakikipagtagpo sa Diyos na buhay at totoo. Tinitiyak mo na sa mga sandali ng kahinaan kapag ang tukso ng panghihina ng loob ay kumatok sa iyong pintuan, may darating na paalala na ang Diyos ay naroroon at hindi ka niya nalilimutan. Nais kong malaman mo, minamahal kong kapatid, na ang channel na ito ay umiiral para sa iyo. Umiiral ito bilang isang pagpapalawig ng simbahan, isang digital na pagpapahayag ng katawan ni Kristo na nagtitipon upang manalangin, magpuri at sabay-sabay hanapin ang mukha ng Panginoon.
Dito ay walang paghatol, walang pagkapuot, walang pagtanggi. Narito lamang ang pag-ibig, awa at pagtanggap. Dito maaari kang lumapit na may bukas na mga sugat, may mga tanong na sumasakit, may mga kasalanang ipinagtapat, at palagi kang makakatagpo ng bukas na mga bisig na handang yumakap sa iyo sa ngalan ni Jesus. Ito ay isang banal na espasyo kung saan ang Espiritu Santo ay malayang humihip, kung saan ang salita ng Diyos ay ipinahahayag ng walang halong pagkukunwari, at kung saan ang tapat at tunay na panalangin ay umaakyat na parang insenso sa harap ng banal na trono. Ipinapahayag ko sa iyong buhay sa banal na sandaling ito ng pagpasok ng bagong taon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang mga pangakong ibinigay niya para sa iyo ay hindi babagsak sa lupa ni babalik na walang bunga. Ang kanyang sinimulan sa iyong buhay ay kanyang tatapusin. Ang mga luhang iyong ibinuhos noong 2025 ay hindi na sayang. Iyon ay binhi para sa masaganang ani ng kagalakan sa 2026. Ang mga pagsubok na iyong hinarap ay hindi parusa, kundi mga kasangkapang banal upang hubugin ang iyong pagkatao, patibayin ang iyong pananampalataya at ihanda ka para sa mga pagpapalang malapit ng mahayag. Paniwalaan mo ito hindi dahil sa lakas ng iyong marupok na pananampalataya, kundi dahil sa hindi nagbabagong katapatan ng Diyos na hindi kailanman nagsisinungaling, hindi kailanman nabibigo, at hindi kailanman nagpapabaya sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa napaka-espesyal na sandaling ito, nais kong batiin ka mula sa kaibuturan ng aking pusong pastoral ng isang maligaya at pinagpalang bagong taon. Naway ang 2026 ay maging taon ng pambihirang mga katuparan para sa iyo, hindi ayon sa pamantayan ng mundo, kundi ayon sa pamantayan ng kaharian ng Diyos. Naway ito ay taon ng malalim na espiritual na paglago, ng patuloy na kabanalan at ng lalong paglapit sa puso ni Kristo. Naway maranasan mo sa malinaw at hindi mapag-aalinlangan ng paraan ang mapagmahal na presensya ng Diyos sa iyong pang-araw-araw na buhay. Naway bumaba ang mga pagpapalang makalangit sa iyo at sa iyong pamilya tulad ng hamog na bumababa sa mga bundok, nagdadala ng buhay, kasariwaan at pagbabago. Dumadalangin ako sa Panginoon sa sandaling ito na ibuhos niya ang kanyang kapayapaan sa mundong ito, na labis na nababagabag at sugatan ng mga pagkakahati, alitan at karahasan. Naway maghari sa mga puso ng mga tao at ng mga bansa ang kapayapaan ni Kristo, ang kapayapaang hindi maibibigay ni maaalis ng mundo. Namamagitan ako lalo na para sa Pilipinas at para sa lahat ng mga bayang nagdurusa sa ilalim ng bigat ng digmaan, kahirapan, kawalang katarungan at pag-uusig. Naway ipamalas ng prinsipe ng kapayapaan ang kanyang makapangyarihang pamamahala sa lahat ng mga bansa sa daigdig. Naway yumuko ang mga pinuno sa harap ng iisang tunay na hari. Naway magwakas ang lahat ng karahasan matapos ang lahat ng pang-aapi at maitatag ang katarungan at pagkakapatiran sa mga bayan. Naway maalala ang taong 2026 hindi bilang isa pang taon ng kadiliman, kundi bilang taon na muling nagningning ang liwanag ni Kristo sa sangkatauhan. Ngunit bago tayo magpaalam, inaanyayahan kitang pagisahin ang iyong tinig sa akin sa dalawang pangunahing panalangin ng ating pananampalatayang Katoliko. Manalangin tayo ng sama-sama ng may malalim at taos-pusong debosyon ng Ama namin, ang panalangin itinuro mismo ni Jesus at nagbubuod ng buong teolohiyang Kristiyano at ng ugnayan ng Diyos at ng kanyang mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
At ngayon ibaling natin ang ating mga puso kay Maria Santissima, ang ating inang makalangit na ibinigay sa atin ni Jesus sa krus bilang ina ng lahat ng sumasampalataya. Manalangin tayo ng may anak na lambing ng isang Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang anak ng iyong sinapupunan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Naway ang kapayapaan ni Kristo Jesus, na higit sa lahat ng pagkaunawa ng tao, ay manatili sa iyong puso ngayon at magpakailanman. Naway liwanagan ng Espiritu Santo ang iyong mga landas sa bagong taong ito. Naway samahan ka ng makainang pag-iingat ng mahal na Birhen sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Kami ay nagtitipon at patuloy na magtitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.